Yahuwa Aba, makapangyarihang Diyos ng langit, nandito po ang iyong mga anak, mga tinawag mo upang kupkupin kami at ipagkaloob ang buhay na walang hanggan. Salamat ng maraming marami sa iyo dahil po sa aming kahalalan sa pamamagitan ng iyong sinugo, ang Panginoong Yahushua. Kami po'y nakatatawag sa iyo at kami po'y nakadadama ng iyong pagsasama. Kagalakan namin na sumamba sa iyo sapagkat kung binubuksan namin ang aming puso sa iyo, ikaw po ang nagpaparamdam at sa iyong pagsasama, lumalakas ang iyong mga anak. Opo, marami kaming pinagdadaanan. Iba't ibang uri ng mga pagsubok ng buhay. Ang ilan nagkakasakit. Subalit, sa tuwing ikaw ang aming nadadama, lumalakas kami. Kami po ay nagkakaroon ng nagagalak kami, Ama, dahil po sa iyo. Pakitanggap ang aming pagpupuri, ang aming sinasagawang pagsamba. Ama, maawa ka. Pakipatawad kaming ganap sa lahat ng aming kasalanan.
Ikaw nang bahala sa iyong mga anak. Unawain mo ang aming kahinaan dahil ikaw ay mahabagin. Alang-alang sa iyong pangalan, patawarin po kaming ganap. Tanggapin po kami muli, mga anak mo. Panginoong Yahusya, lumalapit kami sa iyo. Nagmamakaawa na ikaw ang mamagitan para sa amin. Ikaw ang aming Mesaya. Dahil sa iyo, kami po'y naging mga anak. Salamat ng marami. Hinahangad namin ang iyong pagsasama habang naglalakbay kami sa daigdig na ito. Kapag kung minsan nawawalan kami ng pag-asa, kapag kung minsan kami nawawalan ng landas, tatawag kami sa iyo. Halika po sa piling namin. Sa ganitong pagtitipon, maramdaman namin ang iyong banal na espiritu. Ama, pakibasbasan kaming lahat sa aming pag-aaral ng mga salita. Maunawaan namin ng iyong mga katotohanan. Pakibasbasan ng iyong lingkod na magtuturo ngayon. Kasangkapanin po siya para makarating ng maliwanag ang lahat ng iyong aral para sa amin. Pakibasbasan po ang kabuhayan ng iyong mga anak. Sumasampalataya kami kapag kami po'y hahawak sa iyo at kapag kami po'y magtitiwala, hindi mo kami pababayaan. Ipagkakalobang biyaya na nagmumula sa iyo. Pakibasbasan at tanggapin ang aming abuloy ngayon para po kami po ay makapagpatuloy sa aming mga pinangako sa iyo. Ito pong aming pinagmamakaawa sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ayon sa nasusulat, may tunay larawan na tungo sa kaligtasan ang bugtong na anak ng Diyos. Langit at lupa'y lilipat, ngunit tayo'y makaasa. Ang salita ng Diyos Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Binabati po namin kayo ng isang masagana, mabiyayang araw ng Sabat. Sa lahat ng mga kapatid na nasa iba't ibang dako ng daigdig, binabati po namin kayo, mga mahal naming kapatid. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ikalawang bahagi ng ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Ito po ay ang ating kakanyahan o identity dahil sa ating pakikipag-isa kay Yahuwah tayo ay naging mga anak ng Diyos. Bilang mga anak po, mayroon tayong pananagutan o responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat. At ito po ang ating tatalakayin ngayon. Ano po ang sinabi ng Diyos noon sa kanyang mga anak na babae at lalaki ng araw ng Pentecost, mga kapatid?
kung inyo pang natatandaan. Ang sabi, ito ang mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko sa lahat ng tao ang aking espiritu. Magpapahayag ang inyong mga anak na lalaki at babae ng mensahe mula sa Diyos. Ito po ay hula na nakasulat sa aklat ng propetang Joel at ito po ay natupad noong araw ng Pentecost, kaya napasulat din po ito sa aklat ng mga gawa. Ang tanong natin, mga kapatid, ano ang ating kakanyahan o identity o ikakikilala bilang mga bagong nilalang kay Yahushua? Magsimula po tayo ng pagbasa, 2 Korinto 5:17 at 20. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhika namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ano po, mga kapatid, yung ating kakanyahan, identity bilang mga bagong nilalang kay Yahushua? Ang sabi po sa ating binasa, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Sino po ang mga sugo sa pangalan ni Kristo, mga kapatid? Yun pong mga bagong nilalang. Sino po ang mga bagong nilalang? Yung mga na kay Kristo na may pakikipag-isa sa Kanya sa pananampalataya at tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Kristo. Siya ay bagong nilalang kay Yahushua. At bilang mga bagong nilalang kay Yahushua, tayo po ay naging ano, mga kapatid? Ang sabi sa ating binasa, mga sugo sa pangalan ni Kristo. Ano po ba ang kahulugan at ibig sabihin ng mga sugo sa pangalan ni Kristo? Ang isang sugo sa pangalan ni Kristo ay kumakatawan at nagsasalita sa ngalan ng sa kanya ay nagsugo o sa ngalan ni Kristo. Ano po ang mensaheng dala ng mga sugong ito? Ayon sa ating binasa, ang sabi ay na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kung kaya't pananagutan po ng bawat isa, hindi lang po ng mga pastor, hindi lang ng mga ministro, kundi ng mga bagong nilalang kay Kristo na maglingkod at magsilbing sugo sa kanyang pangalan. Katuparan na po ito ng nakasulat sa aklat ng Joel na atin pong binanggit kanina. Saan po tayo inataasan bilang mga sugo kay Kristo? Aklat po ng Juan 17, talata po ay 9 at 18. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Saan po tayo inatasan bilang mga sugo kay Kristo? Ang binasa po natin, mga kapatid, ay panalangin ng ating Panginoong Yahushua. Sino po ang kanyang ipinapanalangin? Hindi niya ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Sino po itong mga ibinigay ng Ama sa kanya? Ang kanyang mga tupa. Idinalangin po ng Panginoong Yahushua na tayo na kanyang mga tupa ay mapangalagaan o ipagsanggalang laban sa dyablo. Bakit ipinanalangin po ni Yahushua tayong mga bagong nilalang?
sapagkat isinugo po niya tayo sa sanlibutan. Alam natin kung ano ang mayroon sa sanlibutan. Kaya nga yung mga tupa ni Yahusha ay kanyang mga sugo sa kanyang pangalan. Tayong lahat, mga kapatid, ay mga sugo sa sanlibutan sa ngalan ni Yahusha. Hindi na kailangan pa ang isang hula na mababasa sa Biblia sapagkat si Yahusha mismo ang nagsugo sa atin. Tandaan natin yung sinabi dun sa aklat ng Joel, ang sabi, magpapahayag ang inyong mga anak na lalaki at babae ng mensahe mula sa Diyos. Ano po ang ipinagagawa ni Yahusha sa kanyang mga isinugo? Aklat po ng Lucas 10, ang mga talata po ay 1 at 16. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72 tagasunod at sinugo ang mga ito ng dala-dalawa sa mga bayan at sa iba pang mga lugar na pupuntahan niya. Pagkatapos, sinabi ni Yahusha sa mga sinugo niya, ang nakikinig sa inyo'y sa akin, nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ano po ang ipinagagawa ni Yahusha sa kanyang mga isinugo, mga kapatid? Noon pong narito pa siya sa lupa, isinugo niya ang kanyang mga tagasunod sa lahat ng mga bayan at lugar na pupuntahan niya. Paano po ang ginawang pagsusugo? Dala-dalawa. Ano po ang ipinagagawa sa kanila? Ibalita ang mensahe ni Yahusha. Gaano po kahalaga ang mensaheng ito ni Yahusha, mga kapatid? Ang sabi, ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ano po ang mensahe ni Yahusha sa sanlibutan na kanyang pinaaabot sa pamamagitan ng kanyang mga sugo? Ikalawang Korinto po, 5, talatang 18 hanggang 20. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ano po ang mensahe ng ating Panginoong Yahusha nung siya po ay nagsugo? Ano ang mensahe niya sa sanlibutan? Pinaaabot niya sa pamamagitan ng kanyang mga sinugo. Ang mensahe po ay malinaw, ang pakikipagkasundo sa Diyos. Bakit po mahalaga at kailangan ng tao na makipagkasundo sa Diyos? Sapagkat ang tao po ay nangagkasala, naging kaaway ng Diyos. Ano lamang po ang paraan upang ang tao ay makipagkasundo sa Diyos? Wala pong ibang paraan kundi sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Yahusha. Hindi ba sinabi ng ating Panginoong Yahusha, sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko? Bilang mga sugo po sa pangalan ni Yahusha,
Dapat dalhin at ilapit natin ang tao kay Yahushua tungo sa pagkakasundo. Paano po ang pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Yahushua? Ikalawang Korinto pa rin po. 5, ang talata po ay 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipagkaisa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Paano po ang pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua? Inialay po ng ating amang Yahuwah ang kanyang bugtong na anak na si Yahushua para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Si Kristo po ay hindi nagkasala. Pero alang-alang po sa atin upang tayo ay matubos, mapabilang sa mga maliligtas. Siya po ay itinuring na makasalanan. Pero bakit kailangan pa siyang magbubo ng dugo? Bakit kailangan pa siyang mamatay? Sabi po ni Apostol Pablo, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Iyan po ang dahilan. Kinailangan ng ating Panginoong Yahushua na magbubo ng kanyang dugo, mamatay, upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Nang ialay ni Yahuwah si Yahushua, siya naman ay kusang loob na pumayag na mamatay para sa ating mga kasalanan. At siya'y nabuhay na mag-uli. Ito po, mga kapatid, ang mensahe ng Ebanghelyo. Na si Kristo ay namatay ng kanyang tubusin ang ating mga kasalanan at siya'y nabuhay na mag-uli. Paano po makikinabang ang tao sa Ebanghelyo ni Kristo? Sa pamamagitan po ng pananampalataya na si Yahushua ay namatay upang tubusin ang ating mga kasalanan at siya ay binuhay na mag-uli ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ni Yahushua. Yan po yung dalawang bagay, papaanong makikinabang ang tao sa Ebanghelyo ni Kristo. Tayo po bilang mga sugo kay Kristo, tayo ang nananagot na maiparating ang mensaheng ito sa sanlibutan. Ibahagi natin ang ating pananampalataya. Hikayatin natin ang tao na tumanggap ng bautismo at manampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua. Paano tayo magiging mabisa, mga kapatid, sa ating mga gawain bilang mga sugo sa pangalan ni Yahushua? Unang Pedro po, 3, talatang 15 at 16. Alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Paano po tayo magiging mabisa sa ating mga gawain bilang mga sugo sa pangalan ni Yahushua? Doon po sa unang bahagi ng ating leksyon, tinuro sa atin at sinabi sa atin, tayo ay mga sugo. Mga sugo tayo sa pangalan ni Kristo
Yan po yung ating pagkakakilanlan bilang mga bagong nilalang. Sa ikalawang bahagi po ng ating pag-aaral ngayon, itunuturo naman sa atin kung paano tayo magiging mabisa sa ating mga gawain. Ayon po sa ating binasa, dapat nating parangalan at sundin si Yahushua. Upang magawa natin ito, mga kapatid, natural lamang po na dapat mayroon tayong matibay na kaugnayan sa Kanya. Ibig sabihin, kilala natin siya, sinusunod natin siya dahil siya ay ating Panginoon. Paano tayo magkakaroon ng kaugnayan sa Kanya, mga kapatid? Kung nasusunod natin ang utos ni Yahuwah na siya'y sambahin. Kung palagi nating sinasamba si Yahushua, ito ay makatutulong ng malaki upang lalo natin siyang makilala, mga kapatid. At kung kilala na natin siya, doon tumitibay ang ating kaugnayan sa Kanya. Mas magiging mabisa tayong mga sugo niya kung kilala natin siya. Sapagkat kung kilala natin siya, alam natin, mga kapatid, kung ano ang kanyang kalooban. Ano pa po ang dapat nating gawin upang mapalakas at mapatibay ang ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua? Kung gagawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. Kung si Yahushua ang Panginoon ng ating buhay, hahayaan natin siyang pangunahan ang ating mga pagkilos at gawain sa ating buhay. Sa makatuwid ay sa tuwing mayroon tayong gagawin, sasangguni tayo sa Kanya. Ipaalam natin kung ano yung ating gagawin. Sapagkat nais natin na siya bilang Panginoon natin, pangunahan niya ang ating buhay. Ano pa po ang mga dapat nating gawin upang maging mabibisang ambasador o sugo sa pangalan niya? Dapat po ay alam natin kung paano ipaliwanag ang ating pag-asa. Kung ano ba ang batayan ng ating pag-asa at pananampalataya. At bakit natin ito ginagawa? Bakit tayo nagpapakasakit para dito? Bakit kailangan nating ibahagi ang ating pananampalataya sa sanlibutan? Paano naman ang dapat at tamang pagpapaliwanag? Sabi sa ating binasa, mahinahon at magalang, lalo na kung may mga pilosopo na hindi naman naghahanap ng liwanag, ang gusto lang mang-upat. Napakarami po niyan, mga kapatid. Ano ang dapat nating ilakip kapag ibinabahagi natin ang mensahe ng ating pag-asa bilang mga sugo ni Kristo? Pakinggan natin ang nakasulat po sa aklat ng Hebreo 4:12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ano po ang dapat nating ilakip kapag ibinabahagi natin ang mensahe ng ating pag-asa bilang mga sugo kay Kristo? Ang dapat nating ibahagi ang salita ng Diyos. Bakit po natin ito sinasabi? Kasi kung mapapansin nyo, napakarami po mga tagapagturo, napakarami, babasa ng talata, pagkatapos magkukwento. Yung kapirasong talatang binasa, hindi naman nabigyan ng emphasis. Ang binigyan ng emphasis yung kwento, kung anong kwento man yun. Kaya sa atin, ang itinuturo at binibigyang diin, ang ibahagi natin ang salita ng Diyos. Saan natin
makikita ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, sa Biblia o sa mga banal na kasulatan. Ang Biblia o ang mga banal na kasulatan ay ihininga ng Diyos. God-breathed. Sa ibang salin, ito po ay kinasihan ng Diyos. Isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa ating binasa, buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Mapapakinabangan din ito sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran. Ang sabi pa, tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu. Ano pa ang sabi? Mas matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim, double blade. Ano po ang dapat nating gawin upang maging mabisa sa paggamit ng mga salita ng Diyos? Dapat po pag-aralan natin ang Biblia upang malaman natin kung paano ito magagamit sa pagpapaliwanag ng ating pananampalataya at pag-asa. Regular mayroon tayong pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, pagsamba. Regular po. Nawa, lahat tayo'y nakadadalo sapagkat napakalaki ng ating matututunan kapag tayo po ay nakikinig. Nung araw, tayo ay naroon pa sa ating pinanggalingan. Ako nga bilang isa, pala ko, dami kong natutunan. Nung nawala tayo doon ko nakita at napagtanto, kakatiting pala yung natutunan ko. Kakapiraso pala yung natutunan. Bakit? Kasi po yung aral sa kabila, parang nauuwi lang halos sumamba ka, mag-akay ka, mag-abuloy ka. Parang ganun lang. Dapat mayroon po tayong sariling Biblia sa bahay na ating pag-aaralan upang magkaroon tayo ng kaalamang espiritual at matuto tayo kung paano ito ibabahagi sa ating kapwa. Mahalaga po ito dahil maraming tao rin hindi naman naniniwala sa Biblia. Kung minsan kapag tayo ay nag-akay o binabahagi natin ng ating pananampalataya, makakasagupa tayo ng hindi talaga naniniwala sa Biblia. Hindi naniniwala. Pero tanungin mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Oo, naniniwala ako na may Diyos. Bakit? Ba't ka naniniwalang may Diyos? Nararamdaman ko niya. Hindi niya alam, ang Biblia ang nagturo sa atin na may Diyos. Wala naman taong namatay at bumalik at sinabing, oh, may Diyos pala talaga. Walang ganon. Itinuro sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Paano natin dapat ibahagi ang mga salita ng Diyos, mga kapatid? Sa aklat naman po ng Kolosas 4, matalatang 5 hanggang 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Paano po natin dapat ibahagi ang mga salita ng Diyos, mga kapatid? Mahalaga na magkaroon tayo ng maganda at maayos na relasyon o kaugnayan sa ating kapwa. Sa makatuwid, mahalaga po ang pakikipagkapwa-tao. Paano po natin ito magagawa? Sabi sa ating binasa, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya. Paano po maging matalino?
sa ating pakikitungo sa kanila. Sikapin anya ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Paano po ba yung pagsagot ng tama? Sabi nga, it's not what you say, but how you say it. Hindi dapat pikon o madaling magalit kung may isang laging kumukontra sa atin, kahit wala naman sa katwiran. Makakontra lang, kahit Biblia, nakasulat sa Biblia, kukontrahin upang maging mabisa tayong mga sugo, mga kapatid. Tatlong bagay. Dapat po kilala natin si Yahusha. Alam natin ang mensahe ni Yahusha na dapat ipaabot sa kanila. Ikatlo, kilalanin mabuti ang mga taong kausap natin, mga kapatid. Napakahalaga po nun. Kilalanin nating mabuti ang mga taong kausap natin. Kapag ang kausap natin, hindi naman talaga naghahanap ng liwanag. Gusto lang manginis. Sabi nga sa Biblia, wag mong ibibigay ang iyong perlas sa baboy. Sapagkat tatapak-tapakan lang niya ito sa putikan. Alam natin ang ibig sabihin nun. Kung alam natin ang lahat ng ito, yung tatlong ito, magkakaroon tayo ng magandang pagkakataon upang ibahagi natin ang ating pananampalataya. Paano naman natin sasamantalahin ang pagkakataon upang maibahagi natin ang ating pananampalataya sa ibang tao? Paano tayo lilikha ng oportunidad upang maging mabisa tayo sa ating pag-akay? Pakinggan po natin ang isa sa mga paraang ginawa ni Apostol Pablo. Nasa unang Korinto po, 9, mga talatang 22 hanggang 23. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Paano po tayo lilikha ng oportunidad upang maging mabisa tayo sa aking pag-akay? Ito po yung ginawang paraan ni Apostol Pablo. Sabi niya, ako anya ay nakibagay sa lahat ng tao. Paano po ang pakikibagay na ginawa niya? Sa piling anya ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin. Sa makatuwid, mga kapatid, si Apostol Pablo naghanap ng tinatawag na common denominator sa bawat kausap niya. Common denominator nila. Yun ang ginawa niyang pakikibagay. Ano po ba yung common denominator? O yun po yung common interest. Halimbawa po, ibahagi ko sa inyo yung aking naging karanasan nung naroon pa tayo sa kabila. Ito naman ay hindi ito para na ring pag-aakay sapagkat yung ako'y bagong-bagong kapatid pa lamang nun, biglang ipinadalaw sa akin yung isang tinatawag nating hardcore, hindi sumasamba. Isa siyang pulis na dating nagmamanggagawa daw. Nung pumunta po ako sa kanila, wala siya doon. Nandoon yung mga kapatid niyang mga mas bata sa kanya. Yung ginawa ko, nakipag-usap ako, nakipaglaro ako doon sa mga bata. Dinatnan niya ako doon. Pagdating niya, dahil bago lang ako doon sa lugar na yon, nagpakilala ako sa kanya na ako ay katiwala sa iglesia
Pero hindi ko po sinasabing ikaw ay lamig, kailangan sumamba ka, pinadadalaw ka. Hindi ko sinasabi sa kanya yun. At ang ginawa ko, napansin ko po kasi doon sa kanyang bahay, maganda yung kanyang stereo system. Ako'y nagpanggap na interesado doon. Nagkwentuhan kami, nagtanong-tanong ako sa niya hanggang sa ako'y umuwi na. Sumunod na linggo, dinalaw ko siya ulit. Hindi ko pa rin binabanggit sa kanya na siya ay dalaw, na siya ay lamig. Ang pinagtuunan ko pa rin ng pansin yung stereo system niya. Nagtanong ako anong brand ang magandang bilhin at paano yung mga koneksyon. Hanggang sa umuwi ulit ako, dinalaw ko ulit siya nung nakaraang sumunod na linggo. Ganun pa rin ang pinag-usapan namin. Magkagaanan na kami ng loob. At ang sinabi ko lang sa kanya, brother, hinahanap ka ng mga kaibigan mo dun sa lokal. Puntahan mo naman sila. Kung sumamba sila araw ng linggo, 3:00 ng hapon. Mga kapatid, sumamba yung kapatid na yon. At nagulat ang lahat dahil alam nilang hardcore nga yun. At nung, alam niyo naman ang biruan sa atin, gano'n na lang. Nung makita siya, nung kanyang mga kaibigan, nakapwa niya pulis, anong sabi sa kanya? Nako, maghuhukom na, sumamba na si brother. Ganun ang naging biruan. Pero, ang gusto kong maiparating doon, yung common denominator. Hindi ko siya binigla na siya ay lamig, dalaw siya, kailangan siyang tumumba. Hindi, ang common denominator namin, yung stereo system. Doon kami nagkasundo. Ano po ang naging layunin ni Apostol Pablo? Bakit niya ginawa yung ganong pakikibagay sa mga tao? Yung sabi niya, upang sa lahat niya ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Sa makatwid po, mahalaga na mayroon tayong maayos na relasyon sa ating kapwa-tao. Hindi lang yung gusto nating akayin na ang pangunahing dahilan ay upang makapagbunga o maging magaan na maakay natin sila. Ang pangunahing dahilan talaga ay para sa kaligtasan, para agawin sila sa apoy, at ayon sa ating binasa kanina, maparangalan natin si Yahushua. Ang pagkakaroon po ng maayos na relasyon ay hindi lamang sa ibang tao. Dapat makita itong magandang relasyon na ito sa ating mga kapatid. Mga kapatid muna. Kung hindi maayos yung relasyon natin sa ating mga kapatid, mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa iba? Kaya dapat nating isaisip na kung tayo po ay gumagawa bilang mga sugo kay Kristo, hindi lahat ay tatanggapin ang ating binabahagi sa kanila. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, nakibagay ako sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako kahit ilan man lamang. Ito po, mga kapatid, ang bottom line ng ating gagawing gawain bilang mga sugo sa pangalan ni Kristo. Paano tayo magiging higit na mabisa sa ating gawain bilang mga sugo kay Kristo, mga kapatid? Mga huling talata po nating babasahin. Juan 14, talatang 12, 16 hanggang 18. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito.
Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sasain niyo magpakailanman. Hindi ko kayo iiwan ng walang kasama. Babalik ako sa inyo. Paano po tayo magiging higit na mabisa sa ating gawain bilang mga sugo kay Kristo? Una, kung ang ating Panginoong Yahushua ay sumasa atin. Paano po sasaatin si Yahushua? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Saan po tayo dinadala ng banal na Espiritu, ng kapatid? Sa katotohanan. Sapagkat ang banal na Espiritu ang tagapagturo ng katotohanan. Bakit nanalangin si Yahushua? Natanggapin natin ang banal na Espiritu upang magawa rin natin ang mga bagay na kanyang ginawa. Ang sabi pa niya, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginawa ko at higit pa rito ang magagawa niya. Bakit po tayo makagagawa ng higit pa sa kanyang ginawa, mga kapatid? Sapagkat hihilingin niya sa Ama na bigyan tayo ng tagatulong na sa atin magpakailanman. At yan nga ang banal na Espiritu. Kung ang banal na Espiritu po, mga kapatid, ang ating kasamang gumagawa, sino ang pipigil sa gawain ito? Ano po ang pangako ng ating Panginoong Yahushua sa atin bago siya umakyat sa langit? Sabi niya, hindi ko kayo iiwan ng walang kasama. Babalik ako sa inyo. Mga kapatid, sa mga salitang yan, huwag po tayong paghinaan ng loob sa gawaing iniatang sa atin ng ating Panginoong Yahushua. Hindi po natin ito gawain. Ito po ay gawain niya. Kasangkapan lamang po tayo. Sa ating paggawa, magtatagumpay tayo. Bakit po? Hindi tayo nag-iisa sapagkat kasama natin ang Santong Espiritu. Kapag ka nagawa natin ito, si Yahushua po ang nabibigyan natin ng karangalan. May pangako siya sa atin na buong puso nating sinasampalatayanan na kanyang tutuparin. Ano po yun? Hindi niya tayo iiwan ng walang kasama. Babalik siya sa atin. Mga kapatid, mayroon tayong inaasahan na makakasama natin sa ating mga paggawa. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Yahushua. Dito po natin ituon ang ating paningin sa pangako ni Yahushua. Magpatuloy tayo. Tuparin natin ang tungkuling nakaatang sa ating mga balikat. Tumayo po kayo, tayo mananalangin. Ama naming Yahuwah, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa iyo. Tumatanaw kami ng malaking utang na loob sapagkat nakikita namin, nadarama namin ang pagtitiwalang iniukol mo para sa amin. Kami na mga bagong nilalang, kami mga sugo sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua. Ama, tutuparin namin ang mga responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat. Bagamat inaamin po namin, Ama, kulang kami sa kakayahan. Wala kaming mga katangian. Hindi kami marunong
at ang gawaing itiniwala mo po sa amin ay maselan. Subalit, nangako ang aming Panginoong Yahushua. Hindi niya kami pababayaan, hindi niya kami iiwan. Isusugo sa aming puso ang banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin, sapagkat ang banal na Espiritu ang nagsasalita ng katotohanan. Kaya po, Ama, salamat po ng maraming sa iyo. Basbasan mo po kami. Turuan mo po kami kung paano namin magagawa at maipagtatagumpay ang responsibilidad na inihatag mo sa amin. Nais naming ikaw ay parangalan. Nais naming luwalhatiin ka. Ganon din ang aming Panginoong Yahushua. Kaya gabayan mo po kami kapag ginagawa na namin ang gampaning ito. Ituro mo po sa amin, Ama, ang mga taong dapat naming lapitan. Ang mga taong nais mo na mapabilang sa mga maliligtas. Mga kasangkapan mo kami upang agawin sila sa apoy. Ama naming Yahuwah, pagpalain mo po ang aming mga gagawin. Panginoon naming Yahushua, ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas, tagapamagitan sa ating Ama. Hinihiling po namin ipamagitan mo kami sa ating Diyos. Idalangin mo po kami sa Kanya. Nang upang sa ganon, huwag ka pong mabigo sa amin. Nawa po sa lahat ng aming gagawin. Kapag tinutupad na namin ang nakaatang sa aming mga balikat, gawin mo po kaming mabisa sa aming mga pananalita. Turuan mo po kami kung papaano kami makapagsasalita ng kaaya-aya sa aming kapwa. Mga pananalitang may lakip na kapangyarihan ng iyong mga aral. Nang upang sa ganon, magkaroon kami ng maging mabisa ang bawat isa sa amin. Malwalhati ka ng iyong mga abang lingkod. Ama naming Yahuwah, aming Aba, sumasampalataya po kami. Dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ang lahat ng ito, Ama, amin pong hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua, dakila naming tagapagligtas. Amen. Tingin mo iasyarat, si Yahuwah ay ang alahin, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, at lakas mo siyang mamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, natatapos na po ang ating pagsamba. Shabbat Shalom sa inyong lahat.